Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong araw ay mga katangian ng alamat at pabula. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay mga katangian ng alamat at pabula. Para sa kahulugan, ang alamat ay kwentong bayan na nagpapaliwanag ng pinagmula ng isang bagay, lugar, tao, hayop o pangyayari. Karaniwan itong naglalaman ng mga mahika. Para naman sa layunin, ang alamat ay may layunin na magbigay liwanag tungkol sa pinagmula ng mga bagay-bagay at maipasa ang kultura at paniniwala ng isang pamayanan. Kung pag-uusapan naman ng tauhan, kadalasan mga tao, Diyos, Diyosa o makapangyarihang nilalang ang mga karakter sa alamat. At ito ang ilang halimbawa ng alamat. Alamat ng sampagita, alamat ng malapad na bato, at panghuli, alamat ng pinya. Para naman sa tema, tumatalakay ang alamat sa paliwanag ng pinagmulan o kahulugan ng isang bagay. Bahaging ito ang pagtutuunan naman natin ng pansin ay ang pabula. Para sa kahulugan, ang pabula ay isang maikling kwento kung saan ang mga hayop ang pangunahing tauhan na kumikilos at nagsasalita tulad ng tao. Sila rin ay naglalayong magturo ng aral. Ang pabula ay may layunin na magbigay ng mahalagang aral o leksyon sa buhay sa pamamagitan ng kwento. Tauhan naman ang pag-uusapan sa pabula, karaniwang mga hayop ang bida ngunit minsan may kasama ring tao o iba pang nilalang. Para naman sa halimbawa, narito ang ilang mga kilalang pabula. Halimbawa, ang pagong at ang matsyeng, ang daga at ang leon at ang lobo at ang ubas. Para naman sa tema, kapag pabula ang ating pinag-uusapan, ito ay tumutukoy sa mga aral sa buhay tulad ng kabutihan, tiyaga, katapatan at pagiging patas. Bibigyan natin ng pansin ang pagkakaiba ng alamat at pabula sa pagsasalaysay. Kapag sinabi nating alamat, ito ay nakapokus sa pagpapaliwanag ng pinagmulan at kaugnayan nito sa kultura. Pero kapag naman pabula, ito ay tumutukoy sa pagbibigay ng aral gamit ang kwento ng mga hayop o iba pang nilalang. Halimbawa ng pagkakaiba, alamat, sa alamat ng pinya ay pinaliliwanag kung paano lumitaw ang prutas na pinya. Para naman sa pabula, sa ang pagong at ang matsyeng tinuturo ang kahalagahan ng pagiging matalino at patas. Mga katangian ng alamat at pabula. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.